remain standing as we read the word of the Lord this morning. Makita sa John chapter 15 verses 1 to 12. Thank you kay musicians. Atong basahan ng atong K-verse this morning. Makita sa John chapter 15 verses 1 to 12. Familiar kay ni siya nga verse, no? Kabalo ko nga kani siya halos na nagabalik-balik tawag basa ni ini. Pero this morning, nagtuo ko na ay lahi na po nga padayag si Lord or papahinumdom ka natong tanan. Inga pa din okay, atong basahon, uban mo na ako sa pagbasa nga na sa hilom. Verse 1 sa John chapter 15, ingon pa, pwede na ako NIV version, kaya kamo kong gigamit nga kanang study sa NIV New International ka. Thank you. Inga pa din I am the vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me, and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine, neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I'm in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If anyone does not remain in me, if anyone does not remain in me, he is like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be given you. Wow. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. As the Father has loved me, so I have loved you. Now remain in my love. If you obey my commands, you will remain in my love, just as I have obeyed my Father's commands and remain in his love. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Last verse, my command is this: love each other as I have loved you. God bless the reading of His word. Inay mo katapat, I love you. As Jesus loves me too. Okay, mga lingkod ang tanan. Salamat kayo sa inyong pagbasa, kauban ka na ako. Okay, this morning, ay ikaduhang Domingo sa ato ang panimbahon this year 2025. Ang atong gibasa karon kanang looks familiar, very familiar indeed. Kay halos gina-quote na sa atong vision keeper, ginawali na kanunay isip pahinumdum kung unsang atong position as believers of the Lord. So karon kabuntagon ang akong tema, ang title ba sa atong pag-aisgutan karon, the necessity of remaining in God as believers. Ang pagka-importante ug pagka-mahinungdanon sa pagpabilin nato diha kay Kristo isip iyang mga kaanakan. Amen? So, the necessity of remaining. Okay. Just a sort of review sa atong last Sunday sermon. Mubo lang gud kay nga pag-review kay kung maminaw gud ta ba niya ato gid ganing dawaton kay catch nato ang word ni Lord. Sa matag higayon nga naay mga pagwali dinhi, mapuno gud ta ba? Nga dahan tang ma-apply sa atong kinabuhi. Samtang nagwali atong vision keeper last Sunday, dahan kay mga butang ba nga nagadula sa akong hunahuna. Nya could be one of the reason nga halos mulatay lang pugko sa iyang wali atong miagi nga Domingo. Now, a sort of review na itulo ka butang dito, pero ang atong title is Living the Legacy. Ang pagpabilin o paghabilin nato sa legasiya, no? Unya dito nakasabot kita nga ang word legacy di ay is something that we pass on to the succeeding generations or atong gipasa sa mga tawo sa atong palibot ug sa umabutay pa nga mga henerasyon. It is something or a positive impact that we created, an impact that
a kind of impact or a positive impact that somehow transform others into good living. Okay. Daghan tong explain si Pastor Ding, ganahan kay ko sa mga words nga iyang ginagamit. Nga iya pa yung ga-emphasize dito nga ang legacy nga atong ihabilin niya, ikahabilin niya sa mga succeeding generations nato o sa atong mga kabataan o sa mga tao sa atong palibot. It's not just all about material things. Yan yung ginabalik-balik. It's more on spiritual legacy that we need to pass on to the people around us and to the succeeding generations. Yun na siya tulo ka butang dito nga giisgutan. I don't know if you can still remember. Okay, random lang be. Kung tinuod yun mong naminaw. Na itulo ka butang dito, importanteng butang nga dapat mahimo na tong kinabuhi para makaingon ta ba that truly we're living or somehow kung kuhaon na ta ni Lord nagyuta kahabilin nga ligasiya or maayo nga ligasiya ngadto sa mga sa mga tao sa atong palibot. Now, random lang mangutana ko ha without opening your notes. Ingana gyud nato mag-check kung nahinumduman ba gyud ninyo ang ato ang mga lessons last Sunday. A sort of review. 3 things nga gi-emphasize sa atong Vision Keeper. Number 1, motawag kog tao, pwede lang. Unsa man akong tawagon, primary? Makulbaan na po ko ani, oy, basta primary na. Sige daw, Sister Belen, kani magdahawd kay mo take note ba? Sige tulo. Wow! Naminaw gyud si Sister Belen. Atong palakpakan si Lord. Ya kay wala man mo siya mag-microphone sa meaning, wala gyud mo nakadungog si ang giyaw-yaw diri kay milan duha nagkasinabot. From 144 level, come on. Unsang tulo ka butang nga gisgutan ni Pastor Ding. Nga makaingon ta ba nga kung aton ni siyang buhaton o i-put into practice, we can say that we have passed on the legacy to the next generations. 144 level, volunteer. Ang mag-volunteer, tagaan ako niya og award. Sige daw. Wala? Wala, Jude? Okay, dit na lang mo hasulon. Kay basi niya mingon mo ba nga, di na Jude kung musimba sunod ba, kay makulbaan man, kay pangutanon man. Okay, tulo ka butang, agisgutan sa atong Vision Keeper ha, as mentioned by Pastor, by Sister Bel. Number 1, living a life of significance. Number 2, living a life as a steward. Number 3, living a life of endurance. Wow, atong palakpakan tong kaugalingon. Hay, salamat naka-memorize gyud ko. Salamat kay Sister Belen. Dinhi, gisgutan ni Pastor Ding ang kinabuhi nga mahimutang significant. O sa ganing significance? Meaning we are set apart and called to make a difference. A people who has a significant life attracts others. Kana ba kung naaga ni siya, may ikangayon yung ba nga, alahi ra gyud ni siya. Kung natin mga nakaparintihan nga, nagkinabuhi siya nga, matarang makain gyud ta ba nga, nagbiling gyud siya ligasiya nga, dili kalimtan. Ako lang ha, kanang ako, ni-flash akong ngayon. Ang akong nanay gyud kay, dili man gyud to akong nanay nakagraduate og college, grade 3 lang man gyud to siya. I think grade 2. Nga na-accelerate lang siya 2 years. Kay, arang-arang po lagi utok akong nanay. So, na-accelerate siya, grade 2, maybe, na mo siyang grade 4 or grade 3, na mo siyang grade 5. Basta something yung nana. Di lang yun ko kaayo, kasulti pila yun, isa yun yung grade. Pero, usa sa ligasiya nga akong nakita, bang kahabilin sa among nanay, sa among aba, kana ganing, sorry, kanya akong gamitin yung illustration, pero magudi so far, ang strong kaayo ba nga, nahimo na akong practice until now. Kana ganing mangutang, utang jud mambet. Okay, kandaon lang jud akong so far daghang siya legacy nga napabili kana bang mahimo may gugmaon sa among mga anak, kana bang limpyada akong nanay, palaluto siya pero sorry wag yun ako na siya napanunod. Pero sa kabutang nga ganan kay ko siyang values ba kana ganing mangutang siya manghulam kay sa among kalisdanan kaniya adto daghang gyud mga panahon mga ako makita gyud ako nanay nga manghulam siya. Unya usa ka butang nga nibalik ang na print gud sa akong ngayon bang akong nanay. Yes na siya mga utang ginagmay ra gud pero sa iya magong kapasidad katong gamay nga mga butang lisod na to usay niya i-achieve nga bayaran. Pero usa ka butang nga gana ko sa akong nanay kana bang yes mangutang siya pero kabalo gyud siya mo bayad. On time and even before time. Kanuna niya ginabagting sa mga hunahuna baka nang mangutang ka kay nangutang ka utang na siya nga imong responsibilidad nga bayaran.
Wala na gihatag sa imuha. Nga imo lang siyang limtan-limtan. So partly so sa among kinabuhi, ako maisuningon ana po dog habit. No, kanang naabigay mi mga mahulaman, murag mi ka na gani silaban kundi mi kabayad. Nga even before due date or due na nagid mi gina-set aside ana nga portion sa among income. Kung dili mo na mabayaran ang tanan namo nga mga due amount, bayaran gyud na namo. Kay pa akong nanay, kung di man gud ka kabalo mo bayad, at stake ang imong integridad. Bisag wala na siya mabaniog, ma-advertise sa uban, pero ikaw mismo nasayod unsa ka o unsa imong matang sa kinabuhi. When it comes to that matter, so forth and so on, daghan kay gibil nga ligasiya sa akong nanay nga nakaingon ko ba nga, Lord, salamat kay akong nanay si Nanay Adi. That is a life of significance. Something nga imong habilin ba nga bisag wala na ka pero mahinumdumon ka kay nakagibuta gihimo nga mga buta nga something. Nga igmo pong gipanunod o gina-practice po nimo kay nindot siya. Yung sa butang po nga mo nakita kay nanay pag kani ato, dili mo gid mi actually born Christian. In fact, ako nanay, kung si Pastor Dingmingon siya mga, sila born yun sila nga religious. He came from a religious family. So we are. Ka-remember ko kani adto, gibutang yun sa akong nanay, sa amog yung tugkaran. Pagsaka ni mo naman may mga few steps, padulong sa among balay. Ang dako kaayo nga kanang ribulto, nga wako kailagin sa punto siya. Nga para daw makonsensya gyud daw may magpahinumdum sa amo nga dapat before gyud daw magngit-ngit dapat muuli nami sa balay kay muampo nami ato niya. So meaning, gi-establish among nanay sa amoa ang pagkamainampuon. And somehow kahit papano, dili gid siguro kaayo miingon ana ka relihiyoso og mainampuon, but we accept the value of praying and serving the Lord. Until such gitawag mi ni Lord sa pag-alagad yun sa iya mo nga kami 14 mi kabuo 14. Nya 13 sa amo ang born again Christian, upat sa among pamilya ang pastors. Puro gid mi born again. Muna nga na mga significant nga mga ginahimo sa akong nanay ba nga nakaingon ba nga lahi ra gyud si nanay. Actually nahimo siyang impact sa among kinabuhi. Dila ko mag-emphasize na kag-emphasize ni Pastor Ding. Living a life as a steward, diba? Good, dapat we have to know how to manage the things that God entrusted to us. Una siya ang good steward. Living a life of endurance. Dapat mag-endure ta kay lagi nining kinabuhi we have a battle and we have an enemy. Nga kung pwede pa madungagan ang oras, kung 24 hours a day, kung pwede pa dungagan niya o isa pagod ka oras, mauna yung ginahimo kada adlaw kay lagi gusto niya nga i-divert ang atong attention not to serve the Lord at our full potential, but somehow ihatang galgalon para mag-alagad kauban niya nga sa kangit-ngit ug sa pagkadautan. Pero kay kita alagad man sa Ginoo, we have to endure. Kaya sama sa gingon sa atong pastor last Sunday, ang atong pag-alagad is not fast and furious nga phase. Kini siya para sa mga tao nga mulahutay. Because it is not the first miles that counts. It is the last miles of our service to the Lord. Ang pag-alagad sa Ginoo is not for the meter dash runner, but for the marathoners. So forth and so on. Ug dinhi nakita na ako ba nga wow kalami sa word ni Lord. Gamitin na ako usahay ang mga word ni Pastor Ding ha. Kaapil o lakbit sa akong giwali karong kabuntagon. Inyo pa dinhi as introduction sa akong i-share. This year 2025 is a year for action. Dapat sa kadaghan na gyud sa mga wali nga atong nadungog ba. For us to create a legacy para makapahibilin-bilin ta ba? Para mapasa nato ang mga nindot nga mga butang ngadto sa mga succeeding generations, unta karong tuiga ang tanang mga wali nga atong nadungog katong miaging 2024 ug karong mga wali nga atong madunggan this 2025, di lang kutob sa ato ang notes lang magpabilin, unta ato ni siyang buhaton. What does it mean? Application is very important. Dahang kay tag na miss out nga mga butang nga nindot unta kaayo ba? Nga buhaton unta ni Lord sa atoa last year 2024 pero napakgang lang siya tungod kay wala tay gihimo nga action sa mga word nga atong nadawatan last 2024. That's why this year 2025 God wants to remind us whatever words we gonna hear this 2025 we have to put it into action. Ini mo katapad mag-action na gyud ta.
Okay? So, sumala sa atong gibasa kaganiha sa John chapter 15, verses 1 to 12. Nay usa ka word dito ba nga kanunay gabalik-balik ba? Ako conscious kay ko aning-kaning ganing ginabalik-balik, kana gani repetition. Word gani ang ginabalik-balik siya kanunay. Kay balo ko, kanasabtan ako ba kung kana siya nga word man gud ginabalik-balik, na gyud na siya importante nga mensahe. Kung isa man lang God, pwede nga importante gud gihapon siya kay wala man ko'y awas or usik ang word ni Lord. But there is something good kung ginabalik-balik siya nga word. Unsa man diri nga word nga nabantayan ba nga ginabalik-balik siya from verses 1 to 12. Unsa nga word? Remain. Ang remain nga word, kung atong basahon ang NIV version, gikan sa verses 1 to 12, gibalik-balik siya for 11 times. 11 ka beses. So dinhi atong tan-awon. Unsa di ang naa sa word nga remain? Nga gibalik-balik man gyud siya og ka-11 ka beses. In fact, kung imong basahon ang Bible baya gyud, once ang Bible manggod na siya sa kanaganing red color, ang iya ganing ka ng print gani, yung print words, naka-red gani siya. Nagpasabot na siya ba nga, kana siya nga words, mismo ang Ginoo nagsulti ana. Kabalo ba mo ana, idea? Di ba naman mo'y mabasa no sa atong mga Bibles nga, black and red. So kung black gani, it could mean the writer or the author of that book, ang nagsulat. Pero kung red color na gani na siya, it means to say, si Lord mismo nagsulti ni Ana. Kaya kining book of John man, kay naapaman ni si Lord that time. Naapaman siya sa flesh. Wala pa man siya ni ascend nga to sa langit. Wala pa siya na crucify this time. So mismo si Lord ang nagsulti ni ini. Ya tungod kay si Lord man mismo ang nagsulti ni ini, importante yun ni siya. And the same word, gusto ni Lord nga atong dawaton karong kabuntagon. Kay gusto niya pahinumduman ta. Kay ang word remind means, sa gani ang word remind, pagpahinumdum. Muna nga, ginaremind ta ni Lord, pahinumduman ta ni Lord para karong 2025, maka-take off ta ba? Ang ato ganing lupad ba? Makalupad yun ta. Ya di lang tata makalupad sa sugod sa tuig, kundi hangtod mo tapos ang tuig. Maugid ang ato ang paglupad. That we can finish this 2025 strong as it might be as we begin 2025. So dinhi nga pa dinhi 11 times ang word remain gibalik-balik. Pero duha lang ka punto atong istoryahon dinhi magdaginot ta. Duha ka importanting points ang word remain gigamit. Okay, do 11 times siya gibalik-balik, pero naa siya central point pa nga, 11 lang yun ka-times na ko ni siya, 11 times, 2 lang yun siya ka-idea nga itong i-discuss karong kabuntagon. Okay, number 1, unsang first nga idea nga atong isgutan karon about the word remain. Di ta mawala ha, ang atong theme, the necessity of remaining in God as believers. Ang pagka-importante, ang pagkamahinungdanon sa pagpabilin nga na sa Dios isip magtotoo. Muna siya atong tema. Unang punto nga atong nabasahan din is ato ang chapter or verse nga gibasa. Number 1 is remain in God. Verse 1. Sabi gingon sa verse 1 be, ating balikon. Remain in God. Verse 4 rather, verse 4 ipadi, remain in me and I will remain in you. Pabilin kamo kanako kay ako magpabilin nga naha kaninyo. So ang unang ideya din nga atong isgutan, remain in God. Mismo si Lord nagstorya o gihagitan niya o gipahinumduman ta niya may tungod sa iyang pulong. Pabilin kamo kanako. Ay kung magpabilin kamo kanako, magpabilin pagpud ko ninyo. Kay our life can never be a significant one. Dili gyud ta makapass on, dili gyud ta mahimong talagsaon, dili gyud ta ka-attract o kanabang something ato sa uban kung kita wala sa Ginoo. Kay kung ang tao mo lantaw sa atuwa niya, wala ta sa pag-alagad sa Ginoo, ang ilang makita sa atuwa, ang atuwa mang yung pagkatawhanon lang.
Apan kung naata sa Ginoo, nagpabilin o magpabilin tangan na sa Ginoo, because of God's power, dili ang atong pagkatawhanon ang makita sa mga tao sa atong palibot, kundili ang pagkamaayo o ang himaya sa Ginoo. That's why ang pinakauna yun nga atong tutukan ba, kumusta man ko as believers of God? Nagpabilin bagyod ko tinuod 100% kay Lord? Tangingan mo niya din siyang pulong sa verse 4, remain in me. Pabilin mo sa ako. Kaya kung magpabilin mo sa ako, ako usab magpabilin nga na sa inyo ha. Ang ubang nga translation, magingin man, if you abide in me, and my words abide in you, sa succeeding ni siya ng mga words o niya nga atong mabasahan, I will abide in you too. Kasi buti pasabot din Ang word remain means to stay in the same place or with the same person or group. O ba nga meaning sa word remain, to continue, possess a particular role or quality. So ang word nga remain, nagpasabot ka, magpabilin ta sa usa ka dapit, or usa ka grupo, or usa ka relationship, or usa ka butang ba, nga atong gidawat ka, nga naas ato ba, nga kung atong giisip nga na siya maayo, unya makaayo sa uban, let's remain doing and continue doing it. Sa diyan na malandong ko aning word nga remain ba, kung nga Lord, buti pasabot kay mo ingon mi nga remain in you, kanang magpabili na lang yun mi. Dili ito siya literal nga magpabilin yun ta nga, dili lang yun ta sa church, kay mas maayo man dili sa simbahan, kay mura magugnindot ang atong pagbati. Natoy usa ka bag-o kayo nga convert or believer ba nga nagato siya sa church niya. Tungod kay bag-o lang kay ang kasinatian, happy kay siya. Pag-abot niya sa simbahan, grabe ang pag-welcome sa iya ha. Pag-awit niya siya nga nindot kay mga awit, pagsugod pa lang sa mga awit mo na ko kahilakon. Pag-abot sa pulong, grabe pagud ang pulong sa Ginoo nagministeryo. Inadawat na akong portion. Siya kanindot gyud magpuyo na lang, diri na lang po sa church be. Dili na lang kumupuyo. Kay murabag kung naamang ko din way problema. Now, dili ka na ang buti pasabot nga, ang pagpabilin. Nga dili lang yun sa church, kay lahi yun sa simbahan. Kang Ginoo is everywhere man. God is omnipresent man. Bisag asa man siya. Nga ato siyang iluhon, ato siyang i-acknowledge. God is everywhere. Pero ang punto din sa word remain means we have to stay connected to God. We always be connected to God wherever we are. Dapat konektado ta kanon. Sama sa gingon niya ba? Sa verse 1 aning chapter 15. I am the vine and the Father is the gardener. If the branch remain in the vine, they will bear fruit. So mo di pasabot ang kanang word pagpabilin di ay kana bang konektado ta ba? Pareha lang gud aning bulak, di lang ginakupuksyon ha. Gwapo ka siya lantawon as branch. Pero kung out ni siyang putlon niya, ibutang siya for a while, diya sa kanang kuana salog, yato siyang pasagdan, layo na kaayong isa, duha ka adlaw, malaya ni siya. Kaya nga naman, dili naman siya konektado. Sa punuan gyud, nga dito siya magkuwag nutrients. Mupo na sa Ginoo, ang remaining in God doesn't mean nga dito sa church magpuyo. But you'll be stay connected to Lord, to God, be connected to God wherever we are. Asa man ta sa atong trabahuan, sa atong panimalay, o kung asa man ta, dapat konektado tayo sa Ginoo. Sa unsa nga pamaagi, ato na siyang isgutan unya. So unsang pamaagi nga makaingon ta ba nga kita konektado kay Lord. So we have to remain in the Lord. Kay sama sa gingon sa Ginoo, if you remain in me, I will remain in you. Sa atong pagpadayon, atong tan-awon diri ang distinct comparison ba? Magkumpara-kumpara ta ha. Number 1, remain in God man. Ang comparison of remaining and not remaining in God. Atong tan-awon diri sumala ra pud sa Biblia nga atong gibasa kagani sa mga verses nga atong gibasa kaganiha. Atong tan-awon ang distinct comparison ba? Unsay kalahian? Sa kanang magpabilin ka sa Ginoo, dili ka magpabilin. Atong tan-awon ha. Unsa ang kalahian kung kita magpabilin? Balik ta sa verse 4. Inyo pa din If you remain in me, I will remain in you. Unsang unang punto din
Kung kita magpabilin sa Ginoo, muni siya ang benefit, muni siya ang kaayuhan, muni siya atong i-enjoy. Kung magpabilin ta kay Lord. Sumala sa iyang pulong, ingon siya nga, if you remain in me, I will remain in you. Diha lang sa atakunob. What does it mean? Kana lang nga linya nagpasabot ka nato ba nga, we need God. Nagkinahanglan yun ta sa Ginoo. Yung kung dito mo decision nga magpabilin sa Ginoo, dili man mamugos si Lord. Kato man ang desisyon. Pero ingon siya, kung magpabilin ka sa ako, magpabilin ko sa imuha, meaning muuban ko sa imuha. Ato na madungan kanuna yung ginawali sa atong vision keeper. Kung ang Ginoo, kaginoo man siya, bisag wala ta, Ginoo gihapon siya. Pero kita, kung wala ang Ginoo, wa gyud ta. Nasabtan ninyo? God without man, He is still God. But man without God, He is nothing. So remain in me, and I will remain in you means this. It means like this. A living union with God is absolutely necessary because without God, there is nothing, or life is without meaning. Sabta na to. If you remain in me and I remain in you, it goes on to say, relationship. A living union with God. And a living union with God is absolutely necessary. As Christian, as believers, kung wala si Lord, igsuon, bisag unsaon na to pagpaningkamot, wag yun. Kay siya man ang source sa tanan. That's why we need to acknowledge Him first and foremost in our lives. Muna ginabalik-balik sa ato ang pastor itong miaging Domingo ba nga. It's not all about us. It's not even about the things that we possess. Because these things that we have now will just gone away. That's why we need to establish our relationship with God, because that is the most important thing in this life. That's why we need to be connected with the Lord. Verse 1, nagingon siya, I am the true vine. Kasi siyam gud ang tinuod gud nga punuan. Ya kita man ang gud sanga. Ya kung kita magkinabuhi nga kita-kita ra, layo ra atong maabtan igsuon. Dili ta makalayo, di ta makadugay nining kinabuhi ma-burn out gud ta. That's why we need to acknowledge God. Muna nga usang benefit of remaining in God. Ang una gyud si Lord mismo atong kauban. Ug ang Ginoo atong kauban wa gyud tay kabalakan. Naamang siguro problema gihapon nga mabot sa atong kinabuhi. Apan dili gyud ta daugon sa problema kay mas dako ang Dios kaysa atong problema. Because greater is He that is in me than he that is in the world. O sa aming utabang nga, dakuha sa akong problema, oy, igsuon, lingi lang bagod, hangad gato sa langit. O pahinumduman ka ni Lord, anak, mas dako ko sa imong problema. Tawaga lang ko. Kay naara ko duol nimo. I'm just a whisper away. Number 2, o saan benepisyo kung kita mag-remain kay Lord? Yung pa ang verse gahapon, sa verse 5, we will bear much fruit. Because if the branch is detached or makat off siya, wala na siya connection sa vine, wa gyud siya pulos. The believers has no fruitfulness apart from his union and fellowship with Christ. A branch out of contact with vine is lifeless. Atong balikon ha. The believers has no fruitfulness apart from his union with Christ. Apart from his fellowship with God. A branch, kita man ang branch din out of contact with the vine is lifeless. Di lang siya useless, lifeless good. Kung yung tag bear much fruit or fruitfulness, o sa may buti pasabot ani.
Fruitfulness could mean good life. Fruitfulness could mean change and transform life. Fruitfulness could be a blessing. Fruitfulness could be a breakthrough. Everything that is good that comes from the Lord. That's what God promised to those who are connected to Him. But for those who detach themselves to Him, well, later we will know what will happen to them. Ingon pa din good life, change and transform life could be part of fruitfulness. Wait, ingon sila ba nga dugay naman ko nag-alagad. Nasad ko, there was one time ba nga, wala na siya din sorry, nasad ko na wala na siya. Sapos sa mga suod na ko nga friend, ingon siya nga. Nakaapi siya o kanang encounter. Niya, grabe na yung challenge before the gragid ang breaking ni Lord sa iya. In fact, akong gidul. Bet salamat kay imo kong gi-invite ni sa encounter. Daghan yung na-change akong nauna. Mo din ingon ani akong kinabuhi kay ingon ani dai siya. Grabe akong pagpaningkamot at the end of the day wala lang akong pagpaningkamot. Pero sad to know, tungod kay wala siya may undergo sa process. Igo lang siya nag-encounter. Nakalayuhan siya, nahikapan siya. Ipadayag ni Lord unsa ang iyang kinabuhi. Putungod kay wala siya misubmit sa process, nagkadugay, naatod siya sa church, pero nagkadugay, nagka-intense po ang iyang mga pagsulay. Maybe dili gid actually intense, pero tungod kay wala man gud naandam yang kasing-kasing ba. Kaya tinud man gud nga encounter, after the encounter man gud, nasad ko pag-ingon niya. Abi na ko man ba, makuha pag ako to siya ba, maingganyo pa na ako siya nga, imbis nung nga nangalagad ko sa Ginoo, nalain naman na akong kinabuhi, mas nisamot man akong problema. Ako siyang gibadlong dayon ako, no. Part na sa siya shaping ni Lord. The making of you. Padayon lang kay, sa unahan makita yun ni mo. Apan tungod kay wa siya magpadayon. Gikat niya yung connection kay Lord. And it is her choice, babae man. Wa mo kay mahimo. Gina-text na ko siya. At first, katubag pa siya, pero later na akong nibalaan, wala na gyud siya. E siya maulang man dahil gihapon. Nasad ko, pero ako nakita ba nga, ang kinabuhi dahil nga wala gyud ug dili ta konektado kay Kristo. Wala gyud siya, di gyud siya mulahutay. Muna nga dahang ta nakita nga mga Christians kani adto dasig kay pero karon wala na tungod kay ngano man ilang giputol ilang connection kay Lord. It is a choice sa ilang end. Ang Ginoo dili magyud ta niya buhian. Dili magyud ta pasagdan ni Lord. Sa dihang gibutang ta ni Lord siya mga kamot, wala siya plano nga buhian ta. Apan kung kita mo ambak gyud gawas sa iya hawa gyud mahimo si Lord, di man pud siya mamugos. That's why if we will stay connected and remain in the Lord, we will experience fruitfulness in life. Yes, dili ta exempted sa problema. Magproblema gyud gihapon ta. Kay gina-challenge man ta kanunay. Ang atong faith gina-test man na may kaaway nga dili gusto kita magmalipayon pero kung mulahutay ta ug kapyot sa punuan, tabangan ra gyud ta ni Lord. And somehow as we go along, fruitfulness will come. Blessings will come. Breakthrough will come. And we will experience new things from the Lord. Another thing, what will happen if we will remain in the Lord? Verse 7. Ask whatever you wish and it will be given to you. Wow! Kini atong ganahan. Ay gusto man gyud tag blessing. Kaning gingon diri nga ask whatever you wish and it will be given and it will be given you. Nagpasabot siya blessing. Yan nakanindot diri kay kani yung word ba nga ask whatever you wish. Bisag unsa Lord. Yes, bisag unsa. Ihatag ni Lord. Pero ang unang nga dapat buhaton, magpabilin ta sa iyaha. Unya ang pagpabilin sa iya, di lang buti pasabot nga magpabilin ta, nga mag-alagad, magpabilin ta sa iyahang word. Ang ato amang kung asking, magbasay manggod sa iyahang word. O ang atong gipangayo sa Ginoo manggod, in line sa iyahang word o iyahang will, ihatag yun na ni Lord. Pabito nga, remain in me, and I remain in you, and if you remain in my words, you can ask whatever you wish, and it will be granted. It will be given to you.
So, para specific, kunya ang ato ang pagpangayo sa Ginoo is in line with the will of the Lord, dapat knowledgeable ta sa word ni Lord. Nya asa man nato makita ang word ni Lord? Sa Bible. Here we are again. Here we go again. Balik-balik lang yun ta ni Ani. Diri sa pulpito ginabalik-balik yun kanunay sa atua. Magbasa yun tag Bible. Kaya ang Bible is our life manual. Diba pag sugo na to sa encounter, ginadasig yun tag itudloan pag ganita, how to make a devotional. Unsa paghimo nga makahimo tag devotional. Kadi lang pwede nga mobasa ta, dapat ato jud ibutang sa notebook. Unsa ang saad nga atong nadawatan pinaagi sa mga pulong nga atong nabasahan. Unsa ang mga warnings kay lagi kung ato lang yung pasagda na atong hunahuna nga maghunahuna, mawala ra gyud na siya. Dili man tayo ingon ana gyud ka receptive, ka retentive. Di ta comprehensive. Kaya tao ra man ta. That's why it is very important to take a note. Kaya di ta kasalig sa atong una-una. Kaya para kung kita mag-ampo, specific ang word nga atong gamiton in line with the word of the Lord, in line with the will of God. Ingon pa din prior to ask whatever you wish, ako yung gisulat siya, important note, to remain on God, we have to remain as well in His word. Because we cannot find an exact word or the right words as basis of our asking whatever we wish only in the word of the Lord. And if we will use the word of God during our praying and asking, God is bound to His word. Kung mag-ampo ta, mangayo ta sa Ginoo, yang atong gamiton nga mga pulong niya nga gikan pud sa Biblia, God is bound to His word. Buhaton gud ni Lord kay gisulta man niya. Whatever things I heard you say, I will do it, the Lord says. Kung sa mga butang nga inyong gisulti, labi na kung atong pagsulti, pagpangayo, sumala sa pulong sa Ginoo. Sa gingon sa Ginoo, ako na siyang buhaton tungod kay ang Ginoo, bound siya sa iyang word. Mabito ka ni verse 7, ask whatever you wish and I will give it to you. Labi na kung atong gipangayo in line with the word of the Lord, walay mahimo si Lord, surrender gyud siya. Layo ra kaayo ba? Ang isa ka oras, buhaton ni Lord. Labi na kung atong pagpangayo, sumala sa iyang kabubuton. Kagibasi man nato ang pagpangayo sa iyang mga pulong. That's why until now, that word rings always and should ring always in our ears. We have to read the word of the Lord. Let's give importance to the word of the Lord. Para ka ng atong asking, eventually, ang may tabuan na receiving good. Kaya naman ang word ni Lord. Nasabtan ba nato? So, ask whatever you wish. Unsa imong gipangandoy igsuon? Unsa imong ginapangayo kay Lord nga hangtod karon imong feeling ba? Wala pa man gihapon gihatag ni Lord. Ma-personal man na siya, ma-family man na siya, ma-ministry man na siya, matrabaho man na siya, ma-business man na siya. Unsa ang mga specifics ba nga imong ginapangayo? Pero imo nakita ba nga murag nalangan man? Kabulo ka igsuon, dili si Lord ang nag-cause sa delay. Dili si Lord ang hinungdan nga nganong nalangan. Pangutan ay mo kaugalingon, nganong nalangan man. Unsa ka akong gihimo nga nalangan man? Nga asaad man ni Lord, ask whatever you wish. Yawas ba si Lord musulti? Yagin ang buhaton kay lagi, bound si Lord sa iyang word. So meaning kung ato siyang i-evaluate yun, kung na ay kalangan na wala na hitabo sa mga prayers nato, it could be sa ato ang end. Wala ito gihimo nga atong part. Wala ito gi-actionan, wala ito nag-apply sa mga word ni Lord nga ito nadungkan. Or it could be nga nung wala siya gitubag, kaya dili siya para sa atua. Kaya nakakita man si Lord sa unahan niya, nakita niya dili makaayo sa atua, dili yun na ihatag ni Lord. Nasabta na to? So di lang kaya tama discourage. Because God knew everything. He knows our future.
So muna siya ang number 1 nga idea. Sa atong gibasa kaganiha. Unsa atong dapat buhaton para kita nga mga believers ni Lord. Mahimo gyud tang kanunay gyud nga nakapundar diha gyud nakabarog siyang pagtuo, magpabilin gyud ta sa iya ha. Remain in God is the first point. Last point. Dali ra kayo, no? What will happen if we will not remain in God? Adi pa day last point tayo na. Ako man nag-distinction na, sorry ha. Nagdali na kayo ko. What will happen if we will not remain in God? Kaganya sa punto man to, kung remain ta kay Lord, of course, He will be with us. Ikaduha, we will bear much fruit. Ikatulo, we will ask whatever we wish, and God will give it to us. Now, kasi may tabupot kung dili po ta magpabilin kay Lord. Ato pang i-distinct ka to sa i-define na to siya i-compare sa before we will go to the second point. O sa may tabo kung di ta magpabilin kay Lord. Verse 4 lang gihapon. Verse 4 nag-ingon siya dinhi, cannot bear much fruit. Ato ba sa magod ang verse 4? Remain in me and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Usay primerong idea dinhi kung di ta magpabilin sa Ginoo sa ganin may tabo. Di ta magbabungahon. Kaya ang fruitfulness man good, may tabo lang siya kung we are stay connected with the Lord. Ako nang i-mention kaganiha. That's why kung di ta magpabilin, ato lang limo-limo nga ng pulong sa Ginoo, that could be the reason. Why? Nga kay mga prayers before nga until now, unanswered gihapon siya. Kay, usay atong connection kay Lord, naadili ba? Naakaroon, unya, dasig ka ita, pero nga nang problema, maluya po ta. Yung muluag ang atong connection kay Lord. Muhinay ato mga pag-ampo. Muhinay ato ang time kay Lord. Yung ang Ginoo nakakita man ana. Tan-awon man niya sa ato ang matang sa kinabuhi. Kaya kung unsa atong gihimo karon, kabalo si Lord unsa ang ato ang mga motibo nining tanan. Busa kung dili ta konektado, dili constant atong connection, if we are not remaining in the Lord, what will happen then? Number 1, we cannot bear fruit. Kasama sa gingon sa atong word, no fruitfulness in life will happen. Because if we are far from the Lord, ultimately, God will not grant our ultimate desire. Mag-agad man gud ang blessings ni Lord sa ato ang heart's condition. So what will happen if we will not remain in the Lord? We can do nothing. Yung pang verse 5, apart from God, verse 5 please, apart from God, you can do nothing. So wala tao di ta konektado kay Lord. Ya kita rin naghimo sa mga butang ang gusto to mahitabo sa atong kinabuhi. Wa gyud tay maabtan. Wala gyud siya good nga result. Kung na magali resulta, usahay makaguba sa atong dughan. Apart from God, we can do nothing. Because we have no power, because we are just merely human. We always fall short of doing things, even those things that we desire for. Only God can do amazing things. Man cannot. That's why, kung dilileta sa Ginoo, wa gyud tay mahimo. Muna nga, isip-isip tayo ngayon. Bakit kaya ako nagkaganito? Bakit hanggang ngayon ang buhay ko ay ganito? Hindi ako makontento. May mga bagay akong hinahanap pero hanggang ngayon wala pa. Bakit ganito kasamang nangyari sa aking buhay? Maybe it's because, not just maybe, it's because we are not so connected. And could be we are apart or far away from the vine or from the Lord. Number 3, ang may tabo kung kita dili connected kay Lord. Verse 6, you are thrown away and withers. Ilabay rata. Useless man. Kung di mo ta konektado kay Lord, usa man ang maayong butang atong mahimo, wala. Tinawhanon lang yun. Malipay ba si Lord sa mga tinawhanon nga mga butang? Dili. Ay hangtod ang mga butang atong gihimo, dili para sa iyang kahimayaan, dili gid malipay si Lord ana. Yung once si Lord dili malipay niya tagaan og importansya, dili niya pandalanginan atong mga paghago. Bisag unsa pa atong pagpaningkamot yung kana nga mga butang, wala nakahatag og himaya sa Ginoo. It will be thrown away and eventually withers. Malaya ra gyud na siya. Verse 6.
That's why, noting this comparison or distinction or this kanang kalahian ba, what happened if I remain in the Lord? Of course, God is with me. I will bear much fruit. And if I pray, God will answer my prayers. And what will happen then kung di ko magpabilin kay Lord? Di ko magbabungahon. Di na ako madawatan ng akong ipangayo. Mga breakthroughs, mga blessing. Kanunay lang na ibabag. And another thing is, huwag ko'y mahimo nga dagko, kay wala man si Lord kauban ako. Pero kung naa si Lord, dagko mga butang. Og lahi pagyud, kung wala ko kay Lord, wala ra malaya ra ko. No wonder, daghang kay mga tao ba nga kaniadto dasi kaysa sa pag-alagad. Yung hinay-hinay sila nawala, nag-disconnect kay Lord. Mga otong tanaw nilang kinabuhi, wala gyud, naluyag gyud, nalanay gyud. In fact, namin nailahan yung mga friend gyud na mga pastors. Alagad sa Ginoo, mga Christians before. Pagbiya nila sa Ginoo, mas daghang mga kompromisong butang o kadautan ilang ginahimo. Makasad. Pero matay mo, it's their choice. Dili man gani si Lord makabuot sa ilaha, kita na ba? Pero dini kita na aman, we have to evaluate ourselves. It is very dangerous. It is a fearful thing to fall out in the hands of the Lord. Yan pa ang Bible, kung kita mawala, mabiya ta sa pag-alagad sa Ginoo. Kung unsa ta kadasig, kamaayo, kahugot atong pag-alagad karon nga duol ta sa Ginoo. Once we decided nga mo disconnect kay Lord, ingon pa ang Biblia, 7 spirits will fall or will live in you. Mas grabe. Kay sakyan man ta dayon sa kaaway. Kini, kay naluya. Kini, kay ni-desisyon nga di na mag-alagad. Kini. Mas mo grabe ang pagkadautan o kompromiso nga kinabuhi, ilahang masinatian. That's why the Bible says, it is a fearful thing to fall out in the hands of the Lord. Nadigit mo biya kay Lord. Number 1, remain in God. Number 2, last point, remain in His love. Remain gihapon. Verse 9. Verse 9, nag-ingon siya, as the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in His love. Or remain in my love. Magpabilin ta nga sa gugma. Of course, kini siyang word, remain in me, and I remain in you. Remain in my love is surely connected. Kaya dili man gyud ta maka-remain in God kung di po ta mahigugma kay Lord. Pero nga nang gilahin ako ni siya nga idea, kanay mga butang nga dapat nato diri susihon ba? Kung saan ito pagkaingon ba nga tinuod yun ta nahigugma kay Lord? Kaya nga man si Lord nga remain in me and I will remain. Ano pa din here? As the Father has loved you, so have I loved you. Now remain in my love. Pabilin mo sa gugma. Sa akong gugma. Sa gugma ni Lord. Kasi Lord man ang source sa tanan. We cannot love others unless we love the Lord. Mabitaw sa ato ang purpose of living. Nagaingon dito sa vision. Loving God and loving people. Nga nung una magud ang loving God. Kay si Lord magud ang source sa love. God is love. In fact, siya ang naghatag og kanang first expression of love. Sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Muna siya ang pinaka-best expression ni Lord sa iyang love sa tuwa. Iyang gihatag iyang bugtong anak nga mamatay nga na sa krus. Para nga na sa krus, every time atong makita ang krus, atong mahinumduman ba, unsa kadako ang gugma sa Ginoo. Nga siya nga walay sala, gihimo siyang makasasala para nato. Muna nga, ang Ginoo gid ang source sa love. And by accepting God as our Lord and Savior, ang gusto ni Lord, we learn to love others as well. Remain in His love. Ataw kong padayunan ang verse 10. Dili ko an 10 sa kanang John chapter 15 verse 10. Atong pa din verse 9 man ta nagsugod sa remain in His love. Atong naon ang verse 9 sige atong sugdan. Verse 9 palihog atong balikon. John 15 verse 9. As the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. Verse 10. If you obey my commands, you will remain in my love,
just as I have obeyed my Father's commands and remain in His love. Ato ipilit sa dapat nga verse, ha? Ang ato ikaduha ka point is remain in His love. Now, how? Unsaon nga makapabilin ta sa gugma? Sa atong gugma nga kay Lord. Ingin pang verse 10. If you obey my commands, you will remain in my love. Clarex ba? Unsaon to nga makapabilin ta, magpabilin ta sa gugma sa Ginoo? Unsang dapat natong buhaton kay to say I will remain in God's love is easily said than done. Dali ng pagingan ba nga, I love you, Lord. I will follow you, Lord. I will obey you, Lord. Dali lang man na siya istoryahon. Kanaman yung taba nga, Lord, I love you, you alone can hear my cry. Dali lang man na siya istoryahon. Pero disod siya buhaton. Pero gitagaan ta sa Ginoo pamangagi, unsaon nga, makapabilin ta sa iyang gugma. Unsa man gingon sa verse, if you obey my commands. Ang pinakamaayo di ay nga expression nga makaingon ta nga nahigugma gyud ta kay Lord, mutuman ta sa iya ha. Life of obedience. And to obey the word of the Lord, para kabaluta unsa ang mga certain things that we need to obey. If we say obey His commands, we have to read the Bible. So konektado gyud gihapon siya. Over and over again, ginabalik-balik ni siya para kabaluta unsa ang mga butang nga dapat natong tumanon. Kay gusto man ta magpabilin nga mahigugma sa Ginoo, mubasa gyud ta sa iyang pulong. Di ilang kutob mubasa kundi lang pa siya, if you obey my commands, meaning there should be a certain action. Yes, reading the word of the Lord, reading the Bible is very important. Pero dapat di lang ta muungot din, di lang diha ta kutob. Dapat buhaton naton sa giingon sa Bible. Unsa iyang mga commands. Unsa iyang dapat nato nga buhaton. Kay para ang ato ang pagpabilin sa Ginoo, magpadayon siya, masustain siya. Ang momentum sa atong pag-alagad, magpabilin siya. Muna nga din higinadasig yun ba, stay connected, engage whatever ministries this church offers. Because somehow, kung unsa ang mga ministry nga ikaw involved, magtabang ni siya nga magsugnod sa imong kalayo sa pag-alagad. Bisan lang ko sa word nga love, kanang yung taba nga, I love my husband. Dili man na siya pwede nga kutob lang isulti nga, I love my husband. You should do something to express your love. Example, alagaran ni mo imong bana. Respetuhon ni mo imong bana. Musubmit ka sa imong bana. And goes with the wives. If you say you love your husband, if you say you love your wife, you have to provide things for your wife. You have to do extra effort kay imong wife ma-happy. Unsay ang gusto imong ginahimo. Pagigugman mo siya. And so with the children, if we say we love our parents, we have to honor our parents. We have to obey our parents. Mo po nang gusto ni Lord, if you want to remain in His love, we have to obey His commands. Because remaining in the word of the Lord is not just a thought. It is not just a mere thinking. It should be acted upon. And obedience precedes loving. The best expression of loving God is obeying His commands. That's why, unsa atong buhaton? Unsa atong buhaton kung galing giningingon niya ba nga if you want to remain in His love, we have to obey His commands. Unsa dayon mga simple nga mga gimando or ginasulti ni Lord nga atong buhaton? Daghan man gud siya ginasulti, no? Ang atmasa ng Biblia, daghan man gud kay tag mabasahan din nga dapat natong buhaton para malipay si Lord. Pero sa simple lang ba? Layman's term lang ba? Magsugod ta sa mga simple nga mga butang. Unsa man ang mando sa Ginoo sa tua? Para ma-remain ta sa iyang love. Unsa man atong buhaton para makaingon ta ba nga we truly obey His commands. Ang atong basahon pa ang succeeding verses, love one another, di ba? Basa ito ang love one another. Sa verse, nakalimot ko. Verse 13. Verse 12 or 13.
Verse 12 daw. Verse 12, my command is this. O, di ba? If you obey my commands, ingon pa ang verse 9, you remain in my love. Sunday ang command ni Lord. Sa verse 12, klaro na kayo, klaro kay, di ba? My command is this. Love each other as I have loved you. Higugmao nato ang usag-usa, ang uban. O di gapon ta mawala sa vision nga dapat atong sultian ang uban may tungod sa kaluwasan. Kay ginabalik-balik gihapon ko, sorry kay mabalik mo gud ako na siya kay mo flash man gud ba. Hindi ko gusto nga ako ni siyang i-set aside lang kay mo man nagisulti sa Holy Spirit. Dili dapat mo undang ang kaluwasan kay naluwas na ta. Dapat maluwas pud ang uban. Muna nga ang verse 12 klaro kayo, my command is this. Love each other as I have loved you. Wala niya gi-specify kinsa lang ang atong gilove. Kundi it is general. It is for everybody. And the first ministry, dapat kita nga mga believers ni God. Gigay man ta sa tag sa kapamilya, right? So ang first good nato nga ministry, as God's believer, as children of God, our first ministry is our family. Dapat ang atong pamilya 100% love nato sila. Ug sa unsang pamaagi makaingon ta atong gigugma atong pamilya, ato silang dalon sa pag-alagad. Ato daw ihapon ba atong tan-awon? Kisa pa man sa akong pamilya bi nga wala pa nag-alagad man og galing po dili ingon na anak ka seryoso. Think about them. And as you think about them, let us pray for them. Mabitaw karong tuiga, kung nakabalo ba mo kung kamo na-inform, except for those nga, mga primary leaders, kay mo magod ang among first hand, masultian ba, kung siya dapat buhaton. As we start this year, 2025, we have to start it right. And what should we do then? We have to create our family altar. Unsa man ang family altar? Basig bago ni sa uban ha, sa mga pipila, kabalo na kayo yung sining family altar. Ang family altar, muna siya ang panahon ba? Any time of the week. Nga atong pamilya, atong tigumon. Yung maghimo ta og mga pagdayig, pagbasa sa Biblia, pag-share, ano bang mag-sharing God's Word? Gitawag siya nga family altar, kaya ang first mangod nato nga grupo, itigom atong pamilya at the comfort of our home. Mobito nga this month, January, naman tayo gitawag nga Babad Night, every Friday night, ang gihimo namo, ang gihimo sa leadership, ato sa lang sang temporary sa gi-shut off or gi-deferred lang ba? Ato lang sang temporary nga, wala sa ta naghimog Babad Night diri sa church as corporate worship. But rather, we instruct our primary leaders and hoping so, nga niabot sa inyo ni siya nga instruction, nga instead of going to church for Babad Night, we have to create our family altar. We have to set one night. Isa lang kagabi all throughout the week, very conservative kaayo nga, kanang paghimo ba? Kay busy ka ita 7 days a week, unya ang ato lamang gi-encourage din kung pwede, isa lang kagabi, what is one night for 7 nights? Unsa naman ang isa kagabi, kung para nga sa 7 kagabi sa simana. Very conservative. Pero sahay, daghan pa kay nga mga tao nga dili nila ginahimo. Murabag bukid ba? Murabag lisod ba? Pero nga naman lagi kong imo ikumpara, makatanaw tag TV lagi kung na imang katawanan diha nga mga salida o na tayo gina-follow nga mga drama-drama din ha. Bisan pagduha, 3 ka oras, pwede man ta mulingkod ra, mutanaw sa atong TV. Pilit atong mata sa television. Why not? This week, once a week, mag-set tag time. Nga atong i-gather atong family for the Lord, with the Holy Spirit. Twice or thrice na namo ni siya, gihimo ba ka? Do ginahimo namo na siya, di gud siguro consistent as that. Pero gihimo namo siya na appreciate gud namo. Bitaw no, this is what we need. Kay we can never be effective. Magamit gud gihapon ta.
Pero sahay ba ka na bang, murag naa siya hawid ba? Nga, dasig kayo ta, hawd kayo ta, mawaling ato sa uban, mo encourage sila sa pagpangalagad sa Ginoo. And looking back, atong pamilya, wala nato sila gitagad. So that's why, para yun makasugod tag maayo karong tuiga ba? Let us rebuild. Let us reset. Let us refresh our family altars. Kisa may muhimo, ani. Kung ikaw, Papa, tawagan yun mong asawa kung yun nasabutan, sige, every Wednesday night ta, sige, every Tuesday night ta. Magtapok ta, kung kita kamura duha, wala pa mo yung anak, kamong duha. At mo sa inyong kwarto. Awit mo para sa Ginoo. Worship mo kay Lord. Basa mo Bible, bisan pag-isa lang ka chapter. After reading, mag-share mo sa ang gi-impress sa inyo sa Holy Spirit. Usang kaalam, mag-ihatag sa inyo sa Ginoo about sa inyong Bible reading. And after which, decide mo what is application needed. Dili po pwede nga magbasa lang mo niya after sharing. Ay yung conclusion dapat kini atong buhaton. Sa mua sa balay, ang katapusan yung gimusulti sa mua kanunay. After our Bible reading, mag-share man po si Kuya, si Eli. After anat si Pastor yung ang conclusive. Yan mo paminawon sa iyang instruction. Amo paminawon sa iyang nasabtan, bisan sa amo pang nasabtan, among emerge ang tanan namong nasabtan, among paminawon sa dapat namong buhaton. Mabito ang aking family altar, rebuilding our family altar to reset and even refresh our family altar. Nabunga ni siya sa among grabing istoryahanay ni Pastor Dingbang nga dapathan. Dili mabili ng atong pamilya. Kaya dili man tanang pamilya na to atong simbahan. So atong dalo ng simbahan ngadto sa atong panimalay. Okay lang ba? Okay lang ba? So ang una nga mag-lead ani of course ang atong mga papa. Ang mama siguro mag-remind. Nya mga anak mag-follow. Kabalo may gusto pwede ba kung mogamit ani nga word? Sa dihang ato ni siyang desisyonan ba, nga maghimog itag family altar, pugsa imong anak nga mo apil. Karong panahon na, dili na ta magbinuutan kaayo sa ilaha, especially when it comes to spiritual things. Kabalo mo nga, no? Kay ang yawa, ang kaaway karon, grabe yung diversionary tactics. Media, dula, laag, material things. Na kung atong gina-expose ato mga kabataan, niya, wala ato sila ginapugos ba? Nga mo appeal sa ato ang mga prayers and devotions. Once a week, unsa nalay may tabo sa atong mga anak. Unsa nalay mahitabo nimo ug nako, kung di ta maghatag og panahon, nga mohatag yung taghigayon, nga maghimong mga pag-ampo, pagbasa sa Biblia, paghatag og panahon nga mag-share ta. That's why, gusto gyud namo unta ba as the leaders in this church that it should be compulsory. Ug amo ni siyang gilabay nga responsibilidad sa mga networks. I-follow up ninyo ang inyong team if they are doing a family altar at least once a week. Na mga pipila mingon sila nga sorry, ay ang amo ang saad, ang amo kong sabot is every Friday for now. Kaya wala man tay ka ng babad. Every Friday from 7 to 8. Lang na yung mga pipila yun nga, ate, sorry kaayo. Wala na muna hit ang 7 to 8, pero naghimo mi 9 to 10. Bahala na. Regardless of time. So wala mo na muna hit ang 7 to 8, ate, ka wala pa mo ni abot sikuan. Gusto mo na mo nga usag yun mi as family together sa among family altar. Okay ra na siya. Ang importante, gihimo yun nato siya. That's why to remain in God's love is to obey His commands. And doing these things, prayer, devotion, Bible reading, is God's command. Yung kabalo ba ito kung di tayo magbasag Biblia, we disobey God? Yung sa na lang atong spiritual life. Yung sa na lang pag-nurture. Kung di tayo magbasa kay Lord, sa pulong ni Lord. Igsuon karong panahon na kabalo mo, hadlok na kaayo ang atong panahon ba? I'm almost to close. Kami ni Hani ka nabitaw namin sa among kwarto niya, magistoryahan na mi what to do. Kay siya manggod labi na karon kay January, intense kay among preparation sa ato ang whole activities, whole year activities, calendar of activities niya. Until na gina-build pag yun namo, ga-pray pag yun. In fact, naatay ginatawag din hiba nga
Saturday, prayer and fasting. 3 consecutive Saturdays nga mag-pray and fast kita. Yung kag prayer and fast, hindi kita mukaon. So magsugod na siya 18, 25, and February 1. Niya, din siya para sa primary lang, sa atong tanan. Ang primary siguro niya, explain further sa inyo ang isang cause, ani. Ang hinungtan nga, nang gihimo natin siya, kag gusto natin, yun, maligon yun ang atong spiritual thing, atong spiritual being. That's why, let's get involved. Tama na ang panahon ba nga, let's make excuses. Tama na ang panahon ba nga, pwede ba may muingon ba nga, kaganihan ka nang nag-awit, ta sa mga awit? Nakain ko ba nga, pwede ba ko, Lord, umingon sa mga kongregasyon, no? I say close now. Sirado na ko sa ito mga magtuon. Gi-preserve na ako kung tiga, ginaubusad ko rin mo na ko nga, di ko dapat mag-ubo. Pwede ba may muingon sa mga tao, Lord? No? Pwede ba na ako sila ingnon ba? This year, as we kick off this 2025 ba nga? Pwede ba kung muingon sa inyo, ha? Pwede mo dasigon ani nga pulong? Tama na? Tama na ang panahon ba nga? Mas gitagando ang importansya ang atong gusto kaysa gusto ni Lord sa atong kinabuhi. Tama na? Ang katong 2024, kana bang tagaan na nato si Lord sa atong salin? Kabalo man si Lord bisita. Pero yung tama mo nga dito ng panahon bisita, depende na yun na sa ato Usa to pag-manage ang atong time. Busikson, pwede ba muingong ko? Tama na paghatag og excuses? Tama na nga second lang si Lord sa atong mga priorities? Tama na ba nga atong kaugalingon atong ginalantaw kanunay? Nga makomportable lang ba? Setting aside the work of the Lord. Ang time gihatag ni Lord for us to manage, not to manage us. That's why if until now you are still saying you are busy with the work, you're busy with your job, you're busy with your family, okay man guro na siya. Pero nakita ba natong kasing-kasing ni Lord? Nga sa panahon ningon tag-busy ta, sorry Lord, kay busy ko ron. Try to put yourselves in God's place. Sultihan lang ko nimo ba? Sultihan lang nimo ba nga, sorry Lord, kabalo man ko kasabot ka. Kasabot man yun si Lord. Pero importante ba na siya? Mas importante ba na siya? Kaysa itong pag-alagad kay Lord? Kanus ama ta magmatinud-anon. No, kung observant taon sa hitabo sa kalibutan, tan-awal lang gud ang Amerika. Wa ta nalipay sa hitabo sa ilaha. Dahang kayong pamilya nga nimong biktima sa sunog. Ug unsa pa din ang mga kalamidad. Bisan dili lang gud sa Pilipinas. Wala man ta nalipay nga ningon ana sila. Bulahan ganita kay na spare ta. Pero kanus-a pa man ta mo himo sa ato ang best nga effort kay Lord, best nga pag-alagad kay Lord. Kanang ulahin na, kanang itugot na ni Lord, nga kaning mga kalamidad mo wash out sa atong mga kabtangan. Muguba sa atong gipaningkamutan. Igsoon ingnon ta ka, kanang imong gihaguan, no? Usa lang ko nakapitik gialaw ni Lord. Labo na kung makita niya ba nga, mas mubabag siya, o niya, nibabag siya sa atong pag-alagad kay Lord. Apa nang Ginoo maluluyon lang yun siya ba? Ginoo yun siya nga puno sa grasya kaluoy, may gugmaon kay siya bang until now, He's giving us a chance to do some adjustment, to do the right priorities in life. To first and foremost, give Him the place in our lives. Muna, tama na. Tama na sa atong ginahimo bang mas focus ta sa atong kagalingon. And I think this year, 2025, kana bang ga-expect si Lord ba
nga let's do some adjustment. Siya na po atong unahon, be. Siya na po atong unahon siya ta atong una nga unahon. Kaya inunta mo kung si Lord atong unahon, ang wa na hitabo sa atong 2024, for sure, buhato niya this 2025. Whatever those things may be, I believe and so believe, God will gonna do it and He will open heaven so that we can receive what we desire for. But only, we have to make some adjustment. Let us remain in God. Pabilin yun ta kay Lord. Pabilin yun ta sa iya. Kung sa mga butang, ag-desire ni Lord nga itong buhaton, let us remain steadfastly doing it, wholeheartedly, diligently for God. Let us remain in His love. And remaining in God's love is obeying His word. That's why igsunwa ko kabalon sa aming mensahe sa balang espiritu sa imong kinabuhi. But I do believe God has a specific word for you this morning. Manindo bagot ang tanan. Kung ikaw ba nag-usawa, tapad mo ha. Istoryahi bagod before mag-sing ang atong musicians. Mubo lang. Pero kung dili gani nimo katapad imong asawa og bana, bisag imo lang higala kisa nimo katapad, istoryahin siya. Kung saan dapat natong buhaton this year. Come on. Gamay lang, short lang. No need to expand or to explain. Inay mong bana, kani atong buhaton, han. Inay mong asawa, imong friend, kani atong buhaton. As we kick off this year, 2025, let's double our effort for God's greater glory.